Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaniyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na siya naranasan o hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kaniya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kaniya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kaniya. Sa pananampalataya, si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kaniyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Kagaya din po ng patuloy nating binabanggit nung nakaraan, ang dadako tayo dito sa Kabanata 11 o Hebrews chapter 11 na ito ay karamihan o malimit na tinatawag na Heroes of Faith o Hall of Fame o Heroes of Faith. Dito po natin makikita ang talaan ng mga bayani sa pananampalataya, mga higante sa pananampalataya noong lumang tipan. At dito po ay binanggit din ang tinatawag na sa chapter 12 naman ay tinatawag na cloud of witnesses. So yung binabanggit sa chapter 12, ito po yung mga heroes of faith na ipinarada po dito sa chapter 11. Pero ano po ba yung pananampalataya na binabanggit po dito? Well, si MacArthur ay meron po akong kinuha sa kanya na definition at ang sabi dito, faith here described involves the most possible conviction, the God-given present assurance of the future reality. Ulitin ko po, yung binabanggit daw po ditong pananampalataya it involves the most possible conviction, siguro the most possible conviction that any man could have, the God-given present assurance, ang katiyakan ng realidad ng hinaharap. Now, makikita natin ang halimbawa. Ito po ay sinalaysay po dito. At ayaw din po nating iwanan ang tema kung bakit po ito ay isinulat noong may akda. Lagi po nating binabanggit, ito ay sinulat sa mga mananampalatayang Jew at sa kanilang kalagitnaan may mga sympathizers na mga Jew pero hindi pa mga mananampalataya upang sila ay kumbinsihin sa pamamagitan ng patutuong ito ng mga higante sa pananampalataya sa lumang tipan, nakilala nila dahil sila ay mga Hudyo, sila po ay hinihimok na tumungo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung pong mga nakikisimpatiya sa pananampalatayang Kristyanismo.
And then yung iba naman po, yung mga mananampalatayang Jew na malapit ng bumigay o nagbabanta ng bumalik o para wag nang bumalik sa kanang pananampalataya ay hinihimok ng mga patutuong ito. So kung gaano po katindi ang babala doon sa mga uh, sympathizers na ito, na wala ng ibang kaligtasan kung kanilang kakaligtaan ang dakilang sakripisyong ito at ang babala ng it is a fearful thing to fall in the hands of God, kinukumbinsi po sila ngayon dito ng mga nakaparadang ito ng mga heroes sa pananampalataya na sila po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus o manampalataya sa ating Panginoong Hesus. And then sa mga Jew naman, ay ginagamit din po kung gaano katindi yung babala sa kaparusahan sa kasalanan na sila ay nakatawid na doon, na sila po ay magpatuloy sa pananampalataya because of this. And ano po ang sabi? Ang sabi doon sa verse number 2, sa pamamagitan nito, ang mga tao nung una ay tumanggap ng patotoo. Sa English po medyo maganda yung translation. Because of this, the people of old gained approval from God. So yun po yung isang matinding hamon at encouragement sa atin. Nananatili ang hamon sa mga mananampalataya, mahirap man ang dinadaanan, anuman ang sitwasyon mo, nalalaman niya ng Panginoon na magpatuloy. At sa mga nagpapatumpik-tumpik pa o nagwawalang bahala sa alok ng kaligtasan, ito po ay isang matinding babala. Tayo po ay